ng mga kabataang Pilipino. Bakit hindi nyo man lang kinukundina ng diretsyo ang NPA? Yan, pakisagot po yan para makita ng taong bayan. Number 2, topic mo na yan. Let's allow Congressman to answer. Number 1 muna. Yung number 1, ito na lang, summarize ko. Ang sabi ni Chairman, bakit daw kayo nag-a-accuse sa kanya ng corruption? Sinabi niya kahapon na maliit lang ang budget nila and nag-IOS sila, wala daw proof daw kayo or anyone of corruption, unfair. Yes, sir. Mali-mali yung statement dyan. Number 1, sige, para may nahon. Tapos yan naman Ang sinabi ni Congressman Raul Manuel sa plenaryo ng Kongreso kung saan hindi namin siya pwedeng mabanatan dahil meron siyang immunity doon. Maswerte tayo today, nandito siya, present, walang immunity dito. Lahat ng sasabihin niya dito, pwede siyang filean ng libel and kung meron siyang malicious intent. Number 1, ang sabi niyo sa NYC, sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita. Massive corruption and mismanagement. Tanong ko, sir, para makita nila, anong pruweba nyo na merong nagbulsa ng kahit piso? At sino yon? Pakisabi ko sino, sir. Thank you. Ito, chance naman niya magsalita. Tayo, every time pag nagsasalita isa, wag pa interrupt in next. Congressman Raul Manuel will talk naman about that. Thank you. Congressman Raul Manuel. Actually po, dun sa Kongreso para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through the legislators who are sponsors of their budget. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. Maybe it's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hinihinga natin ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito, ano? Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa paggampan natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi, sir. May mali siyang sagot dun eh. Sabihin ko sa inyo. Ang galing kasi magsalita ni Congressman Raul Manuel, mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga, hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabase mo according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakiibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo na isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators na sila yung nagsusponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan. Kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos, ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na again, kanina naputol lang tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para ipahayag yung salubin ng mga kabataan, pero merong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon education, employment, social services. Kaso nga lang,
Kaso nga lang, edi dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga paratang, edi Sir, yung tanong ko, naghahanap pa rin yung tanong ko ng, pa pakisagot, kanilang sino sariling po yung kurakot sa platform. NYC? Kasi kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulahin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siya mambola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally. Sabi niyo, sir, kurakot ng NYC. Tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, ba't sasabihin niyo? Pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC. Wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera eh. Huwag niyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsyong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag na kayong magsabi ng kahit ano about kung ano-anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito ba, follow up, may sinabi si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education, social services, and unemployment attack. Pasalamat ka talaga, nandito si Boss Wilson na dinadivert issue eh. Kayo naman ho, ano naman sa tingin ninyo ang top 3 problema ng kabataan sa Pilipinas? Baka pwedeng yun naman ang kabataan Pilipino, maraming problema yan. Top 3 ho, top 3. Oh, ako, para sa inyo. In my perspective, na alam ko hindi niya perspective yun, madaming problema ang kabataan Pilipino, teenage pregnancy, AIDS and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, merong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd and everything. Ang number 1 na problema ng kabataan Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataang Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno. Actually, okay lang kung ikritisismo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resignin mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon, ha? That is part of democracy. Pero pag merong mga kabataang umakyat sa bundok, nagbe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba, as a government official, na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga teroristang NPA? Hindi pa! Sasabihin niya kanina, yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinokondena natin. Hindi niya dinidiretso yun sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa armed struggle yung bata na yun. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate, binaril sa ulo ng NPA. Ba't po hindi nyo kinokondena yung NPA? Huwag nyo sabihin, lahat naman ng kriminal kinokondena namin. Yung NPA lang po ang sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinokondena ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Sasagot si Congressman. Anong pangalan daw? Absalon. Ay, bago siya sumagot, on the way kayo dito, kasi hindi ko alam na on the way kayo, sinabi lang niya kanina na ang charter ng Kabataan Party List, ang constitution daw, bawal ang mag-advocate ng violence. Sige. Thank you for that. Nakaano na siya kanina. Sila naman. Yes. Sige. Advocating for peace and order is not violence. Pag ikaw papatayin at pinatay mo siya, hindi ka violent. Pinagtanggol mo lang ang gobyerno, ang sarili mo, ang bansa natin. Thank you. Si Congressman naman magsasagot ngayon. Thank you. Ayan. Congressman Raul Mandal naman. Nasa batas po natin sa current laws ng Government of the Republic of the Philippines at ito din naman ay kinakatigan ng ating mga huwes na kung meron tayong gustong mapanagot sa kasong rebellion kasi mako-consider naman talagang mga rebelde yung mga nasa New People's Army di panagutin sila sa kasong rebellion, yun ay krimen, di ba? Kung pag-aaralan natin yung ating mga batas. So, hindi po natin maintindihan kung bakit po dinidiin tayo sa ganong usapin kasi nandyan naman yung batas. Kung meron tayong gusto kasuhan ng rebellion, di kasuhan po natin ng rebellion. Rebellion ba yung pinatay mo yung batang Pilipino? Kasunod po, yung nangyari na yun, actually hindi nga yun pagbarel, yun po ay
death, no, dahil sa paggamit ng isang bomba. So actually, ang dami pong facts kasi na binabanggit na Ang facts actually ay lang, hindi bakit totoo. hindi nyo kinukundina Tapos, yung NPA? meron tayong statement na nilabas doon na baka lang po hindi po nakarating o hindi nabasa ng ating NYC chairperson. So pag ilang strike na po ito in terms of facts, kaya we highly advise the NYC chairperson na maging maingat po sa kanyang mga salita at magbatay po sa kung ano lamang yung facts. NPA, alam nyo ba, ang NPA 50 years na sa Pilipinas, pumapatay ba sila? Di ba yes? Fact, that is a fact in the Philippines. Ang nire-recruit pa Because ng that is NPA, part of rebellion. Kaya Ang dapat nire-recruit- ay, sagutin na natin yung pagpatay sa roots ng batang armed Pilipino na conflict sa footballer, ating bansa. that is not part of rebellion. Sasabihin mo, nagre-rebelde ako sa Pilipinas, ikaw na football player na bata, papatayin ka It's so namin. sad na we have a government official who doesn't understand the reality of rebellion and armed conflict in our country. So That doon pa is lang, plain murder. actually dapat magpaturo po siya Ano sa ating rebellion? mga academicians, sa iba pa nating mga Ayan, mas may dadivert lang alam ni Raul tungkol Manuel, sa oh. rebellion. May tanong naman si Congressman kanina. Nakakahiya na ikaw ay kinatawan ng kabataan, yung pinatay na bata, May- ipagtatanggol mo pa yung nakapatay on the blanket of they are rebellion. That is not murder. ang tanong Kung naman, meron po siyang gustong mapanagot, pwede po yung kasuhan, wala pong pumipigil na kasuhan yung mga involved. sinasabi sa ko po, kaso na bakit yun. hindi nyo In fact, kinukundina? he called on an investigation sa issue na yon. ang sabi naman nila, they called for an investigation daw. Tapos ano rin, Tapos the result of the investigation, Honorable Congressman, na nanawag ng investigation. Sige, tama, ang ganda ng sinabi niya eh. They investigated pala, ngayon ko lang nalaman. What was the result po of your investigation regarding call for Sobrang clouded na po ng pag-iisip na ating NYC chairperson. Ang sabi po natin, we call on all involved nanawagan parties lang pala. Oh, hindi conduct hindi an nag-follow up. investigation. Nanawagan lang pala. May tanong naman si Congressman kanina. Sabi niya, aside from being against violence sila, what about daw the root causes kailangan daw i-address, sabi ni Congressman. Yun mga root causes ng mga socio-economic injustices daw na that caused this rebellion. Anong reaction daw ninyo? Very objectively, maraming problema ang bansa natin. Maraming problema ang kabataang Pilipino. Tinatry niyang i-balance yan sa buhay niya. 'Di ba? Mahirap kayo, may problema ka sa magulang, minsan may problema ka pa sa love life, may problema kayo sa pera, papasok ka sa paaralan, may problema ka pa sa mga teacher mo, maghahanap kang trabaho, bata ka pa, may problema ka sa paghahanap ng trabaho. Walang katapusan ang problema ng kabataang Pilipino. Ang tinatanong ko lang sa inyo, bakit hindi nyo kinokondena yung mga nagre-recruit sa kabataang Pilipino para pumatay ng pulis at sundalo, manunog ng cell sites, mag-extort sa mga kapwa Pilipino? Yun lang ang tanong ko. Kasi anong sasabihin mo? Hindi naman ako dito na-appoint bilang santo. Na-appoint ako bilang government official na dapat nagtutulungan tayo as government official. Lahat tayo sa gobyerno nagtutulungan para patatagin ang gobyerno, patatagin ang bansa. Ngayon, ang isasite mo dyan, ang daming problema ng mga Pilipino, mga kabataan. Ang NYC, hindi ma-handle. Paano namin i-handle? Mismong budget namin, pinipigil mo? Ilan ang SK? 400,000? Buong bansa, imo-monitor namin, susupervise. Tapos yung budget namin, pipigilan mo? O paano nga namin magagawa yon? Harap ka sa plenaryo, sasabihin mo pa, kurakot kami, wala na kami budget. Ang kotse namin, Suzuki APV. Mas maganda pa yung mga kotse ng mga SK. To give you a very objective manner. Nabanggit niya na yan kahapon. Nabanggit ko nga kahapon. Nabanggit ko yan kahapon, so allow me to respond Yes, siya naman. sa mga sinasabi. Kasi nga, ganun po ka-narrow yung pagtingin doon sa usapin nung, again, rebellion Pare, sa I armed commend conflict sa Congressman ating bansa. Manuel. He's an eloquent Nabanggit speaker. na po niya yan kahapon. Magaling So siya magsalita at actually, mag-divert. ako nga dapat yung bigyan dito ng pagkakataon para makasagot. Pakisagot po, sinong kurakot sa NYC? Sinong nagbulso ng pera sa NYC? Magkano? Yun lang ang tanong. Actually Alaw po, natin matapos. naglabas na ng, naglabas ng reports yung COA at anyways yung dapat sumagot doon. Actually, hindi Anong involved doon comment yung sa- kabataan Hindi nga. party list. Dapat Nabasa NYC mo nga sa involved. COA, sabi mo, magkano nga ang kinurakot ng sinong tao sa NYC? Sir,
Tapos, hindi tayo madadaan Para hindi niya dito masagot. sa palakasan Hindi ng niya sagot. masagot. Hindi tayo madadaan dito sa Sasabihan lang niya palakasan kami ng ng sagot. kurakot, hindi niya masabi kung sinong nang urakot at magkano. Allow natin siya magsalita. Actually, NYC should investigate its ranks. Yun lang. Wala nga mga NYC ang kurakot involved doon sa NYC, walang pera, walang budget. Ay, isa pa. Ang tanong ko nga, sinabi mo nga sa plenaryo, kurakot kami. Sir, pakisabi nga kung sino sa NYC ang nangurakot at magkano. May tanong si Congressman, will you investigate daw your own ranks based on the COA report? Sabi niya. We are already investigating it. Paulit-ulit na lang, taon-taon na lang, sinasabon nyo kami sa Kongreso. Pero ngayon, sinabi nyo sa plenaryo ng Kongreso, massive corruption in the NYC. Tanong ko lang, magkano po? Sino pong nagbulsa? Para alam ng taong bayan, sino sa NYC ang nagbulsa ng piso kahit ano? Yun yung Pakisagot. output ng kanilang investigation dapat. Oh, eh, Tapos, Bakit hindi naman siya taon-taon nagsabi hindi na kurap nawawala ng ng NYC? usapin Wala ng pa naman NYC. pala siyang detalye. Ito pa. Sorry. May sinabi din kanina si Congressman before you came. Yes. Taon-taon hindi nawawala ng anomalya. Kaya yun yung problema natin dito eh. Taon-taon may nare-raise sa loob ng Kongreso kasi hindi nawawala ng anomalya yung ganong institusyon. And also, while gusto po nating magkaroon ng maayos na usapan dito, hindi Ayaw niya natin sagutin nakikita eh. may patutunguhan ito Wala pa patunguhan to kasi ayaw niya palakasan ng sagutin. boses yung ating magiging batayan dito. Sagutin niyo po, sino nangurakot sa NYC? Magkano? Sorry. Isa pang, sorry. Yun ang dapat nilang sagutin sa NBC. Ikaw daw dapat. Akala ko alam niya kasi dineklara niya sa plenaryo na kurakot kami. Ito SCOA COA, issued. O magkano po, kung binasa niyo yung report ng COA, magkano at sino sa NYC? Magkano Walang po? pinangalanan yung COA, pero yun nga Walang yung dapat na pinangalanan ng gawin. COA? Yun yung dapat na gawin sa loob ng institusyon. So next topic naman, Hindi niya sorry. alam. Isa pang topic na diniscuss ni Congressman Raul Manuel na concern ng maraming tao, sobrang mahal na daw ang tuition fee sa mga pribadong kolehiyo, eskwelahan. Napapahala siya doon. Kayo ho sa NYC, do you agree also na it's a problem of the youth and their parents? Alam niyo, sabihin ko sa inyo personally, Tuition fee, ha? maraming advokasya si Congressman Raul Manuel, ang Kabataan Party List, na I joined Legit. them. Legit. Hindi legit. O legit naman yung iba nila, yung karamihan. Ang sinasabi ko, madami siyang advokasya sa Kabataan Pilipino. We join him in pursuing that advocacy. Oh, So you can work together on sana common sir, issues. we are in the common government. issues. We are both in the Philippine government. Ang sasabihin ko lang dyan, sir, issue ng edukasyon, nagmamahal yung tuition. Sino pang gusto magmahal ng tuition? Lahat tayo may pamangkin, may anak, mayroong apo na nag-aaral. Lahat tayo gusto mababa ang tuition. We join him in pursuing na sana hindi nagmamahal ang tuition. Ito sabihin ko sa iyo, sa napakaraming issue ni na Congressman Manuel, baka 80% ng issues nila, okay, we join them. What is Doon your- lang sa issue ng ano reaction niyo na NPA 80%? recruitment, ang galit na galit kami. Yes. Ito, ano reaction ninyo na sinabi lang niya ngayon, 80% of your many issues, he admires and support you. At least it's a good common ground, di ba? What do you think, ho? 80% daw, ho? Yeah, sana lang po mapantayan ito ng performance kasi nga kahit yung implementing rules Sana and mapantayan ang regulations budget. ng SK Hawak Empowerment na yung Law. budget namin eh. Paano Kaya kami hindi po niya tayo magpa-perform? pinapayagang magsalita. Ay, Wala sorry, po tayong okay. patutunguhan dito. Yes. Kahit po yung implementing rules and regulations ng SK Empowerment Law na naisabatas po natin dahil sa pangunguna ng Kabataan Party List through Representative Sara Elago, hanggang ngayon po inaantay yung IRR Tapos na niya. yung IRR. Tatlong buwan. Ang Hindi pa tagal rin po pumirma ng makita. ibang agency. Sorry po, napakabastos. Nagsasalita pa po Sorry. tayo. Hindi. Hindi, kasi nung ano yan, kasi iba yung sinasabi eh. Sorry, allow natin siya. Kailangan pag nakita mong medyo Sorry. sinungaling po, Sorry. tigilan mo na. Sorry, let's allow him muna. Sorry, Chairman. He had his Yes. platform yesterday, tapos nag-gate crash po Sorry, dito, tapos sorry. hindi tayo hayaan magsalita. Yes, pa-continue na. Sige, Napakabastos salita ka po. na, salita ka na. Napakabastos. Alam mo, ang kabastusan dyan, Sorry. nakikita mo yung mga batang Pilipino na re-recruit na NPA, hindi ka nagsasalita against that. Yun ang pinakabastos na pwedeng gawin ng isang government official. Pinapatay nun yung mga tropa ng gobyerno, pinapabaya mo, i-recruit sila. Yun ang mandato mo bilang government official, hindi ka nagsasalita. Yun ang pinakamalaking anomalya at kabastusan sa gobyerno. Sorry, Chairman. Kanina ang issue na concern ni Congressman Raul Manuel, yung dapat red tagging na hindi naman Pare, hindi. Anong comment yun, Tingnan niyo kung sino dyan yung mga mukhang nagtitik-tik lang ha. Mga unfair. Ayan, sa mga gilid-gilid na hindi taga-media. Tingnan niyo kung sino.
Tingnan nyo ha. Ano yung mga... Yung mga nagpipicture dyan ng sasakyan nyo, nagte-text ngayon kung sino-sino kayo dito. Ayan, tingin-tingin kayo sa likod nyo. Hindi taga Kamuning Bakery, hindi taga media. Ma-identify nyo kung sino dito yung may tanong lang... nagtitik-tik dito ngayon. Sorry, may tanong lang si Congressman kanina at saka concern ng ibang tao. Sino? Ituro mo. There are socialist and progressive forces. Yung naka-ano po? Yung naka-shades? Saan po kayo? Ganun po kapraning yung ating si Chair. Pinipicture niyo yung mga plate number ng mga sasakyan nyo kanina sa labas eh. Driver mo yun? Sir, natural lang po yun, pati kayo kami. Pinipicture mo lahat ng sasakyan dyan sa tabi? Bakit kasi? Hindi ko alam na driver mo. Akala ko nagtitik-tik Po, lang. kasi ganun po Parang kapraning namin yung mag-isip staff yung na ating NYC nagpipicture ng mga chairperson. plate number nyo. Ito lang, Chairman. Ito naman kanina rin-raise issue ni Congressman Raul Manuel. Do you agree na in our political democracy in the Philippines, we should allow the legal socialists Siyempre! it's parang wag i-blanket red tagging. What is your stand about it? Kasi, Ito, tagal-tagal ko na na-stand nito, sinasabi ko, are you clear about it? kahit sinong magreklamo sa gobyerno, pag-resignin ng gobyerno, sabihin lahat ng problema sa Mga gobyerno, activism. pag-resignin ng presidente, mga opisyal ng gobyerno, walang mali doon. That is part of democracy. Kahit nga yung Akbayan, nagalit rin sa akin, Akbayan Youth, galit sila sa akin, pinagre-resign nila si Duterte, dati pinagre-resign ako, hindi namin sila kahit kailang kine-question kung mali lang yung argumento nila. Kasi hindi sila nagre-recruit papuntang NPA. Ang sinasabi ko lang, kung si Congressman Raul Manuel, ikokondina niya ang NPA, tutulungan niya yung mga magulang na nagre-reklamo na yung mga anak nila nire-recruit ng NPA, baka gumawa pa kami ng commendation sa'yo, Congressman Manuel. Chairman, may tanong ako kasi Wait lang, I have to respond to that. Sige, bigyan natin siya ng chance. Yeah. Sinasabi po na ating NYC Chair na bukas siya dun sa lahat ng mga grupo na nagsusulong din ng interes ng mga kabataan. Bukas sila sa iba't ibang ideya. Kaso, particularly, lalo na sa Kabataan Party List, actually yung ginagawa pong pagdidiin sa atin based on allegations na tayo ay linked sa mga rebel groups, yan po ay bahagi ng red tagging. At dinify na po ng Manila Regional Trial Court kung ano yung red tagging. Binanggit din ano yung dangers ng red tagging kapag nilalump natin together yung mga aktivista, advocates, yung mga rebel groups sa ating bansa. Kaya po, we have witnessed na actually yung ganitong forum na actually kanina napakaganda ng daloy ay hina-hijack po ng ating NYC Chair as a platform for red tagging. Galing magsalita ni Raul Manuel. Anong comment nyo daw sa Manila? Sabihin ko sa inyo, ako ang kaisa-isang NYC Chairman na pinagre-resign ni Raul Manuel. Nung first term ko as NYC Chairman, 2018 to 2019, nag-attain ng NYC ang ISO International Standard sa management. Tapos sasabihin niya, mismanage. Bumalik lang ako sa NYC as chairman, ngayon lang January. Ba't mo ako pagre-resignin? I am the only NYC chairman na naging member ng Kabataan Party List. Dati. Former. May comment Bakit kagalit sa akin? Ako nga lang kaisa-isang miyembro nyo na naging NYC chairman. Because kaya kong makipag-debate ng harapan sa'yo. Isa pa, bago kayo dumating, sabi din ni Congressman, maybe a possible reason daw kayo very enthusiastic sa politika. Sabi niya kasi lumabas sa social media na inaanak kayo ni Pangulo at saka ni Vice President. Is that one of the reasons you are enthusiastic or more passionate in politics than other NYC chairman? Hindi, alam naman ni Raul Manuel yan. Hindi ako yung government official na dahil napansin na, yung nag-a-appoint sa Malacanang, anti-NPA. Maging anti-NPA nga ako. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, pati taga-Liberal Party, pati taga-saan, lahat kayo NPA. Hindi ako ganon. Alam niyo yan. Alam na yan ni Raul Manuel. Hindi ko nire-red tag. May tanong lang, sorry. Are you against parang blanket red tagging? Are you against it? Naman. Yung parang lahat ng aktivista nagiging red tagging victim. Are you against it daw? Yan tanong kanina ni lahat naman siguro tayo against that kasi ang bobo-bobo mo naman kung sinasabi mong kasama sila ng NPA tapos hindi naman talaga sila NPA, napaka-bobo nung ganong situation. So you agree na there's a distinction dapat? Oo naman. There's distinction always. Kami nga sinasabi namin, yes, kahit anong laban mo sa gobyerno, okay lang.
Wag lang violent. Karapatan nating lahat ng Pilipino yon. Pero, kung aakyat ka na sa bundok, namumundo ka na, may dala kang barel, nakakapatay ka na ng pulis at sundalo, hindi ka na naawa. Yung pulis at sundalo na yon, ito naman. nag-training lamang. Thank you. Iniiwan yung anak at pamilya sa probinsya nila para lang ma-deploy, magbantay para sa bansa, tapos pinapatay. Tapos kung lait-laitin nyo yung mga tropa ng gobyerno, akala mo, sasabihin, pasista sila. Mahihirap rin yung mga pulis at sundalo na yun eh. Salamat. Ginagawa lang ang trabaho sa bansa. Chairman, ito naman may isang tanong tinext dito. Ako insert po yes. na when we criticize abuses by our officials, yan po ay panlalait. Hindi po yan panlalait, yan po ay bahagi ng pagpapanagot natin. So walang personalan dito? Oo, walang personalan trabaho po. lang. Nung pandemya, yung kapulisan, ang daming abuso, ang daming illegal arrest. Pero, hindi po yan panlalait. pero hindi kayo Yan against po ay sa mga- holding accountability, holding them accountable dun sa kanilang mga ginagawang paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan. On another issue naman, may nagtanong about Sa peace statement talks. ni Congressman Raul Manuel, Yes. lahat naman tayo, mga Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo, minsan nagkakaroon ng pagkakasala, ng pagkakamali, okay lang yon. Ako hindi po Kailangan yun tama. basta-basta kapag Hindi. mismo karapatan na yung tao yung Kung ganyan involved. ka, Example nga si stricto President sa pulis at sundalo, bakit yung sa NPA, Sorry po, pag pumapatay nagsasalita sila, pa hindi ako. mo kinukondena? Nagsasalita pa po ako. Ang galing mo magkondena ng pulis at sundalo pag meron Ay, silang sorry. pagkakamali, pero ang NPA, kahit kailan, ba't di mo Napakabastos kinukondena? po. Patuloy mo na natin si Napakabastos. Congressman. Ikaw eh, pinapasweldo ka ng gobyerno, Sorry. pinapasweldo ka ng taong bayan, yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, hindi mo man lang ikondena? Thank you. Anong klase kang Thank you. opisyal ng gobyerno? Pinapasweldo ka namin lahat. Thank you. Ialaw natin si Congressman muna magsalita. Congressman naman, Para hindi pa ako We high have blood to dito, hold mamaya ma-high blood pa ako we have to lalo. hold our Yes. government officials to a very high standard. For example nga sa international community, si former President Rodrigo Duterte, siya na ipapaimbestigahan ng ICC dahil sa napakaraming cases nung pagpatay sa ating mga mahirap ng drug war. Hindi po yan natin mabilis lang na dapat i-dismiss na yan ay minsan lang nagkasala, lalo na po kung systemic yung paggamit ng Estado ng kanyang violence laban sa mga mahihirap at walang kalaban-laban. Kaya hindi po natin madaling matatanggap na sabihin lang na minsan lang yan, error, nagkamali lang. Lalo na kapag ang mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na magprotekta sa kanila, yun pa yung aabuso sa kanilang mga karapatan. Yun na, I support Congressman Manuel. Hindi pa po ako tapos. Ay, hindi pa tapos. Pag yung pulis at sundalo Bastos ay po, nag-abuso, bastos. sige, kung pwede nga i-death penalty yung pulis at sundalo na abusado. Ang sagot yun. I join him in, yung sa paghanap ng hustisya sa mga abusadong pulis at sundalo at taga-gobyerno. Tama yun. Oh, I join him there. Kaya lang, yung NPA, abusado rin. Bakit hindi mo kinukonsina? Sorry. Ito ang sinabi ni Congressman about the alleged extrajudicial killings during the Duterte administration na kinocomplain ng ICC. What is your comment? Kasi nakwento naman niya, hindi siya against the police and the military, against siya sa extrajudicial killings daw. Especially allegedly during the Duterte administration, you were an official of the Duterte administration and head of the Duterte Youth. Anong comment you about ICC complaint internationally about that? Extrajudicial Yun ang killings. topics. Tama lang naman sinasabi nila. Ito baka sabihin nyo, Yes. lagi akong sa sarili ko lang, sa gobyerno lang. Tama naman sinasabi nila. Kung may abusadong pulis o sundalo, kung merong extrajudicial killings, pinatay lang, outright, You're against it also? sino bang hindi? Meron ba dito hindi? Meron ba ditong suporta yung yung basta, may tao, pinatay ka na lang? Walang ganon. Ang sinasabi natin, kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay terorista, at nahuli ka sa aktong ginagawa mo, at ikaw para makatakas ka, binabaril mo na rin yung taga-gobyerno, Kahit police? kahit pulis, kahit sundalo. Sabihin ko nga sa inyo, kahit ordinaryong Pilipino na merong barel, pag ikaw pinabaril na, you have the right. Kasi may ICC complaint now na ayaw ni Duterte and ni Bongbong Marcos sagutin. Anong comment ka dyan? Ang masasabi ko dyan, imbestigahan lahat ng pwedeng imbestigahan. Ikondena. Lahat ng pwedeng ikondena.
magsalita tayo lagi ng ganito sa lahat ng gusto natin ikondena sa Pilipinas. So- Ang tanong ko lang, bakit yung NPA hindi mo kinokondena? Wala pang ginagawang masama yung NPA? Tayo pa nabubuhay dito na ang galing, mga bayan ng Pilipino, bagong hukbong bayan, nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan Pilipino. Ganun ba sila? O meron silang pinapatay na Pilipino minsan? That is a clear fact na meron silang pinapatay. Bakit hindi niyo po kinokondena? Huwag niyo na sabihin na meron silang pinaglalaban. Para sabihin ko sa iyo, yung nanggahasa. Sabihin na lang, o baka may mental health problem kaya nanggahasa. Yun ba yung sasabihin mo sa taong bayan? Intindihin natin yung nanggahasa na may problema lang siya, low moral siya, depressed siya. Hindi ganon. Pag meron kang nilabag sa batas, opisyal ka ng gobyerno, dapat ikondena mo. Yung NPA, kahit ano pang reason yan. Kahit nga isipin niya na gusto niya patayin ng presidente ng Pilipinas nasa utak lang niya yun. Bahala siya sa buhay niya, walang magkukondena sa kanya. Pero pag naghawak na siya ng baril, pumapatay siya ng pulis at sundalo at kapwa Pilipino, trabaho nating lahat ikondena yun. Lalo na kung opisyal tayo ng gobyerno. Bakit po ang NPA hindi nyo kinokondena kahit kailan? Thank you, Chairman, kasi nasagutan niya yan. Next topic na tinext ng isang journalist dito. Hindi po niya sinasagot yun. Ay, sorry. Ay, isa pa. Okay, so pwede na po ako sagot. Ay, yes, sasagot naman siya. Allow natin siya. Ilang beses na pong na-put Yes. on record yung Kabataan Party List na sinasabi po natin na ayaw natin kapag merong mga nangyayaring paglabag sa karapatang pantao, kahit sino pa po yan. Kahit So hindi po you are natin against makuha violence? na saan po nanggagaling. Kahit po mag-orate po siya dyan, magpalakasan po ng boses, wala pong basis yung kanyang sinasabi na pumipili tayo ng ating kinokondena. In fact, yung ganun pong pagdidiin sa atin na kondenahin natin yung mga rebelding grupo, yan po ay nakahinge, nakabatay po yan sa red tagging. Wala po yung pinagkaiba sa red tagging na dinefine na po ng Manila Regional Trial Court. Kaya po, actually, may platform na po siya kahapon. Ngayon, nang hijack pa po dito. He wants to tip the scales in his favor. Pero hindi po tayo mag-stoop down sa ganong level ng argumento based on red tagging at palakasan ng boses. Congressman, isang Sir, tanong pa. may nag-send galing sa akin kanya. ito. May nag-send Oh, sa yes. akin ito ngayon lang. Yes. Nakalagay dito, Guillermo Martin Cadano, PUP Manila, Kabataan Party List member. Patay as NPA sa Burgos Village, Nueva Ecija. At iba't iba pang member ng Kabataan Party List na napatay, hinahanap ng mga magulang nila. Sino nagsabi na member sila ng Kabataan Party List? Yung mga magulang nila. Pare, sinungaling ba yung mga magulang na yun? Eto, bakit hindi? Eto, may nagpadala lang sa akin ito. Pare, ba't hindi mo kinukondena? Tanong natin kay Congressman. Oh, yan. Ang sabi Kabataan niya- Party List members Sorry. Ang na sabi niya- napapatay sa NPA, hinahanap ng mga magulang nila, yung iba pang buhay pa. Bakit kahit kailan, hindi mo man lang tulungan yung mga magulang? Member mo, After Kabataan Party List, ba't hindi mo sila tulungan? After that, ibang topic tayo about peace talks naman. Maybe a short, ito last na yan, para kasi may next topic tayo. Pakisagot. Bakit yung mga member ng Kabataan Party List ang nagsasabi mga magulang nila, tulungan mo sila, hanapin member mo sa org mo, bakit hindi mo tinutulungan o kinukondena yung mga namamatay nilang anak? In fairness to Tinutulungan para mahanap pa yung iba pong member na hinahanap ng magulang nila. In fairness to Congressman, before you arrived, sabi niya na nasa charter nila, constitution and bylaws nila, Yes, they hindi are po tayo against violence. nanghihikayat sa mga kabataan na sumali sa rebel groups. Kaya po, again, yung ganitong line of reasoning na ating NYC member chair, nila eh. yan po ay red tagging. Yes. Red Ito- tagging yung mga magulang. Sorry. Para makinig nga kayo dito, kung kayo, mga taga-media, mga anak ninyo na recruit nila sa Kabataan Party List, tas nawawala. Ikaw, nagtatrabaho ka lang sa media, nagtatrabaho kayo para yung anak mo maganda kinabukasan. Oh, sorry. Hindi mo mahanap yung anak mo. Lumapit ka sa Kabataan Party List. Pakisuko po yung anak ko, pakibalik po sa amin. Sasabihan pa kayo, lahat kayo red tagger, nire-red tag nyo kami. Yung anak nyo, hindi sa inyo yun. Thank you, Yun Chairman. sa bansa. May tanong dito sa journalist related to this topic also. Are you in favor of peace talks to peacefully settle the rebellion? Kasi yun isang problema. Minention ni Congressman na almost matapos na ba? May sinabi kayo na there's a proposal or draft for peace negotiation settlement. Are you for peace talks? Kasi ang gusto yata ng gobyerno before, the previous government and the government now, puro localized peace talk. Are you in favor of a comprehensive national negotiation for peace talks? Kasi nabasa ko sa Colombia o somewhere na resolve din yan eh. Are you in favor or not? Peace talks naman ho. Sa NPA, sa
Abu Sayyaf, whatever rebel group, are you in favor ho? Sino bang hindi? We are all for peace and order. Lahat tayo dito gusto, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nagbabiyahe tayo sa kahit anong parte ng Pilipinas. You are in favor. Merong peace and order. Paano ma-attain yung peace and order? Sasabihin nila, kailangan peace talks. E tuwing nagpi-peace talks, Yes. nag-dedeklara ng truce ang armed forces, ang Philippine government, nagpapalakas naman yung NPA. So- Diba? Nasaan yung mga binigyan ni Pangulong Duterte ng pagkakataon na i-release muna sa kulungan ng mga NPA? Bumalik ba sila lahat sa kulungan nung hindi na wala ng peace talks? Hindi naman yata eh. May sinabi din si Congressman. Nakikibaka pa rin. Abay, Kahit He's binigyan ng against the peace pagkakataon. talks. He's Yes. against the peace Hindi, talks. I am not against the peace talks. Are you for national peace talks? Yung national na parang leadership ng insurgents and the national government. He's against peace talks. Deklara ka, alam mo yung nasa pag-iisip ko. Ano reaction niya na sabi niya you are against peace talks actually? Yun talagang, are you against peace talks now? Kailangan mo kasi tingnan yan na parang hindi, are you for peace talks or against? Eh, ang problema kasi, nagpi-peace talks na ng ilang taon, ilang dekada. Di ba? Sino bang kakausapin? Oh, eto, Congressman Raul Manuel, the Honorable Member of Congress. You are, kunyari, wala kayong kaalam-alam sa NPA. Wala tayong, kunyari lang, napunta lang tayo dito, wala tayong alam. Hindi tayo nag-research about NPA. Ano pong suggestion nyo? Paano titigil ang mga NPA? Good question. Oh, yeah, sige. Let us allow, Congressman, walang interruption, no? Sorry. What is the peace talk solution? Maraming advocates for peace talks to finally end the insurgency, which is the longest insurgency in Asia or in the world. Anong suggestion niyo ho to peacefully settle and to have social reform and peace? Nabanggit ko na rin naman po ito kanina. Pasensya na lang sa mga nasa media kasi yun nga, dahil late po dumating yung NYC chair natin after gate crashing, hindi po niya napakinggan yung ganitong sagot. Nung Duterte admin po, pinakamalayo yung narating ng pag-uusap In tungkol fairness, sa under Duterte, peace matters. Tapos, meron ng napagkasundo ang draft ng KASER, yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms, na isa din sa mga sinusuportahan ni Senator Loren Legarda. Na for this nga, actually, yung mga Red Tigers sa bansa natin, ikinuyog din si Senator Loren Legarda dahil doon. Kaya, with that, nandyan na yung mga basis, napakalinaw nun, hindi yun vague. Yung pamamahagi ng lupa, pag-improve ng social services sa kanayunan, yun, win-win solution yun para sa lahat. No? Kaya, actually, maganda ang pagkatiwalaan natin yung ganung proseso kaysa yung tayo pa yung maunang mag-cast ng doubts sa ganitong mga diplomatikong pamamaraan para pag-usapan yung mga ugat ng armed conflict sa ating bansa. So, summarize ko ulit, sagutin niyo. Sagutin ko lang, sir. Anong sagutin Maganda rin naman yung sagot ni Congressman Manuel doon. Ang tanong ko, noong 2016, in-appoint si Kapaeng Mariano na head ng DAR, taga-distribute ng lupa. In-appoint si Judy Tagawalo na DSWD Secretary, taga-bigay ng tulong. Education Secretary din. Yung mga makakaliwa po ba yung in-appoint sa gobyerno, sa DAR, sa pamimigay ng lupa at pagbigay ng tulong sa mahihirap? Nasolusyonan po ba ninyo yung problema sa Pilipinas? I think di yata na-approve ng Commission. Oo. Yun nga yung tanong natin, ba't yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, hindi confirm yung kanilang appointment, kaya hindi full term yung na-serve ng mga taong yun. So talagang hindi natuloy yung yung plano nila, yung nasimulang pamamahagi ng lupa through former Secretary Paeng Mariano, hindi po yan nagtuloy. Ano reaction ninyo na may plano talaga daw sila na maayos, pero hindi naman si Pangulong Duterte may hindi plano, yung parang paplanuhin mo pa lang, nakaupo na eh. DSWD Secretary na. Hindi daw na-approve. DAR Secretary na. Hindi daw na-approve. At iba pa. Hindi, alam niyo kung bakit hindi in-approve yan? Ng mga legislators. Sinakop ng mga makakaliwang grupo yung mga pabahay ng gobyerno sa Bulacan. Then ang ginawa ng mga nakaupo sa gobyerno na leftists, pinadala ng tulong. Pare, hindi yung mahihirap na nakatira talaga doon. Ang pinadala ng tulong, yung nag-o-occupy. Inaagawan mo ng government housing units yung mga pulis at sundalo na nagsasakripisyo
Tapos talagang hindi ka mako-confirm sa commission na appointments. Chairman, ito naman yung... No sinabi legitimate news organizations can confirm that. Kung ifa-fact check. Hindi daw related Ay, to, sabi niya. ewan ko, kung akala niya bobo tayo, nagkaroon ba na pag-occupy? Yung mga makakaliwang grupo sa Pandi, Bulacan, sa mga housing doon, meron, di ba? Pare kahit... Meron, pero bakit yung i-connect dun sa pagkaka-appoint sa ating mga Yung nag-occupy, officials pinadala na ng walang tulong ng related sa DSWD. housing? Walang related sa housing. DAR, DSWD, wala sa kanila dun related sa housing. Pero, pinadala ng tulong ng mga leaders ninyo, yung mga nag-occupy illegally. So, doon para ikaw taga-kongreso ka, ba't hindi mo alam yung mindset sa commission on appointments? Na ang mga kasamahan mo sa kongreso, commission on appointments, pag may nakitang ganong kababalaghan, yung taga-gobyerno, tinutulungan yung mga lumalaban sa gobyerno, kumukuha ng mga pabahay sa gobyerno, talagang magagalit ang kongreso at commission on appointments at hindi sila mako-confirm. Chairman, Magpa-fact check po yung verifiles, hindi papasa yung ganong argumento sa fact check. Thank you. Bakit verifies pa nandito lahat ng media? Okay, Kayo ba hindi kayo nagpa-fact check? Lahat kayo Pwede. nagpa-fact check? Yeah. Oo. Chairman, may sagot, may tanong, may sinabi si Congressman, are you in favor of that draft na socio-economic solution sa peace talks? Are you in favor or di pa ninyo napag-aralan yan? There was almost, sabi pa niya, in fairness sa kanya, panahon ni Pangulong Duterte ang pinakamalayong narating ng peace talks. Almost na, siguro 80%, 70%. O sige, dahil tinatamad na ako. Ito ang very objective tanong ko tungkol doon sa peace talks na yon. Peace talks. Sige sir, gusto mo peace talks? Okay, gusto niya peace talks. Ang tanong ko sir, sino bang kakausapin sa peace talks? National ba to? Kakausapin si Joe Masison? Or localized peace talks? Ano ang suggestion niyo sir? Sige, pasalamat, tatamad na ako. Sige, anong sagot niyo po But doon? you are in favor of peace talks. To Siyempre, clarify. lahat naman tayo gusto peace and order. Kung tayo dito mag-usap para matigil ang NPA, okay. Kung Pero- nag-usap yung kahit sinong grupo, You are in gobyerno, favor of negotiations. oo naman, para matapos na. Kaya lang, Oo. tayo nabibwisit lang sa peace talks. Pag puro peace talks, tapos hindi natutuloy ang kapayapaan sa bansa. Ngayon, ang tanong ko, dahil ayoko na rin na magtanong masyado, last gusto niyo po ng peace talks, ano po doon sir? Yung kakausapin ng buong bansa, national government, si Joma, o localized peace talks, kakausapin ng military commander, yung NPA commander. Good question. Yan good question para sa lahat yun. Before siya sagutin yan, yun about socio-economic root causes, yung mga landlessness, social injustice, valid ba yan mga hinaing na yan sa tingin ninyo? Pare, lahat ng hinaing at atrocities na na-experience You agree. ng... You agree. Saglit lang, sir. Napuputol kasi yung Yes. statement ko. Yes. Lahat ng atrocities, problema ng mga Pilipino, lahat ng problema ninyo is valid. Galit din kayo doon. Lahat tayo galit sa kung ano nagkakos ng problema sa bansa. Kaya lang, is that reason enough para mamundok ka at pumatay ng mga kapwa mo Pilipino? That is not reason enough. Ngayon, ang tanong ko na doon sa peace talks, National or local, yes. Sila na. national o local po, sino po bang kakausapin para matuloy na yung peace talks na gusto nyo? Si Joma What? o yung mga NPA commander sa ground? May proposal ba kayo or you're not in a position now to... what is your opinion na lang? Yeah. Maraming Congressman. mga peace advocates, kasama po yung mga religious groups, yung mga nagsusulong ng peace talks matagal na. Ang nais po natin matuloy ito at a national level. Sabihin po, nationwide peace talks na yung gusto nating mangyari, hindi lang local level. May isa pang topic kanina diniscuss dito, sorry, Chairman. Hindi kayo, kasi ang concern ng ibang tao na hindi naman NPA or whatever, na yung red tagging is dangerous also kasi yung mga legitimate activists, kasi nung kabataan aktivista kayo, sabi nyo, you want to clarify na ang NYC and you are not against, you are not for blanket, unfair talaga yung blanket red tagging of dissident, complaining people. Siguro napansin naman ni na Congressman Raul Manuel ng Makabayan, Yes. ninyo sa media, hindi naman ako basta-basta nagsasabi ng, lumalabang ka kay Duterte, lumalabang ka kay Marcos. NPA ka siguro, no? Ito na. I never did that. Yes. Ibig sabihin, I do not do that. Yung parang red tag na lang ng red tag sa lahat. In fairness naman kay Congressman, can you say 3 positive things? Kasi kanina bago ka dumating, Meron tayong may positive sinabi things, siya oo. about kay Pangulong Marcos. May sinabi siyang 3 may niya o pagkatao niya that you admire naman.
Kasi may sinabi naman siya positive about Bongbong Marcos and Ninong Niño. Magaling talaga si Wilson D. Flores. Anong Sige, three things you can say about him and his kabataan na pwedeng i-admire ninyo? Yes. In fairness. Tayo naman, very objective naman tayo sa mga sinasabi natin. Di ba? Kaya lang naman ako nagalit kay Congressman Manuel recently. Sinabi niya, corrupt kami. And tinatanong ko, saan doon, di ba? So, ako, may masasabi ako lagi sa mga tao. Kahit na ikaw lumalaban sa amin, kahit ikaw binobola lang kami, yung iba, meron naman tayo lagi masasabi na magagandang bagay at hindi magagandang bagay. On my part personally, I admire Congressman Manuel because he's smart and eloquent. He's a summa cum laude graduate of UP, he's a student regent before. Okay naman yan. Pangalawa, okay naman yan na meron kang pinaglalaban at passionate ka rin sa very passionate ka rin sa ginagawa mo. Yun, ka-admire naman lahat ng tao na merong passionate na ginagawa sa buhay nila. Okay naman yan. And para magtyaga siya dito, pumunta dito dahil nagsalita ako kahapon, di ba? Okay naman. To clarify, I was invited here. To give his I don't owe my relevance to anyone. Yes. Kayo naman ho. Not even to... In fairness. Wilson Lee Flores? In fairness ho. Can you give kahit na 1 or 2 or 3 good things you see naman in NYC chairman? Siyempre, you are not in the same political camp. Anything positive you can say about him naman to encourage him? Is there anything positive? Kahit na 1 or 2 or 3 na para in fairness naman. Yeah. Siguro isa yung passion, I think kita naman kanina, di ba? Na kahit na nagsasalita pa ako, hinaharangan ako. I think that shows passion dun sa pinaniniwalaan. Tapos, yung magiging steadfast din, di ba? Na kahit na nangre-reddag ka na, kahit mali ka, dinedenay mo pa rin. That shows how steadfast he is sa mga pinaniniwalaan niya. So, decidido ang ibig sabihin sa Tagalog. Kahit pa paano, tapos passionate. So, kayong dalawa is a symbol of our dynamic and vibrant democracy. Pero you can work together din ba, Chairman? Kahit na magkatunggali kayo sa politika, nasa pareho kayong niche market na tinatawag ba? You serve the same constituency kayong dalawa. Do you see yourself in some common issues? Can you work together and cooperate across the aisle, ang tawag dun sa Amerika? Sabi ko naman kanina, siguro halos 80% naman ng advocacies ni Congressman Manuel. We join them in those advocacies. Sino bang gusto na dumadami ang mayroong HIV/AIDS sa kabataan? Sino bang may gusto na ang mahal-mahal ng tuition fee? In fairness, in-approve ang budget ninyo by the Congress, in fairness. Okay, pinag-usapan na siya ng mga kasama sa Kongreso. Are you thankful kahit pa paano na in-approve naman? Kahit na may... Hindi, ayaw niya i-approve. Ayaw mag-approve. Pero thank you na lang sa Tapos yung Congress. approval sa deferment, eventually pwedeng ma-approve, pero pag sinasabi pong defer, isustall muna kasi wala na dapat mang pag-usapan. So hindi pa siya Na-approve naman po. Gusto ko lang linawin through our legal procedures na iba po yung kapag hinarangan mo, ayaw mong pondohan, iba din po kapag ipapa-defer lang. So, pinidefer lang pala niya. So, thank you na rin sa kanya. And kasi may opposition na rin, di ba? So, kayo naman ho. Alam mo, maswerte talaga nandito si Wilson D. Flores. Thank you. Referee. Ano naman ho, can you cooperate with the NYC? Siyempre, no matter what, kahit na nasa opposition kayo, on what issues do you see yourself in the future? Pwede mag-collaborate, pwede mag-cooperate? Yes, actually open naman tayo. Kailangan lang po na mag-keep up dun sa usapin ng performance. Yun nga sa paano nagagampanan yung trabaho given yung napakaraming youth issues. Hindi pwedeng focus lang tayo dun sa sino lang yung tingin nating kalaban ng ating estado kahit na actually kami hindi naman kami mga kalaban kaya nga tayo nasa gobyerno to participate in nation building. So, thank you very much. Ang sinasabi ko lang doon, yan, okay naman sinabi ni Congressman Manuel. Ang sinasabi ko lang doon, ang liit-liit ng budget ng NYC. PS lang, pasweldo sa mga... Anong ideal amount? Kasi na-approve sa inyo 100 million. Kung kayo, alam ko tapos na-approve na, ano ang totoong kailangan budget ng NYC to do the things you dream of doing? Hindi kasalanan ni Congressman yan, pero ano talaga ang ideal budget? 100 million in approved this year. What is your ideal budget dapat?
Ang pinopropose lang naman ng NYC, around 150 million. Naging nawala yung 50 million. Hindi, na 126. Oh. Kasi Okay, ang dami mong kailangang pondohan possible. sa NYC. For example, paano namin i-monitor, isusupervise yung 400, halos 400,000 na SK buong Pilipinas? Ilan yung sasakyan namin gumagana? Yung pinaka-latest, Suzuki APV noong 2019. Mas maganda po yung kotse nyo sa media and sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Pangalawa, yung sa mga nakalagay sa batas na kailangan ng NYC, maging activities yung sa SEAP. Kung alam niyo yung SEAP, yung Ship for Southeast Asian, yung mga napunta dito, yung mga iba't ibang youth delegates, youth ambassadors, nakalagay doon, NYC yung tutulong para i-welcome sila, mag-host lagi. Wala, zero budget. So, ito additional pa. Sasabihin nyo, ang dami naming mandato, madami nga kami mandato. Ang dami namin kailangan bantayan at i-supervise at gawin. Walang pera. Zero. Ito, in a very general statement. Baka ang NYC, isa sa pinakamalitang budget sa Pilipinas, sa gobyerno. Pero bakit nakikita nyo yung NYC? Bakit alam nyo yung NYC? Kasi kung gaano kaliit yung budget namin, nilalakasan na lang namin sa advocacy sa pagsasalita sa katulad ng forum na ito. Kung makikita ninyo, at hindi nyo pa pala nakikita, wala nga kaming building. Wala kaming opisina. Nagre-renta lang kami ng isang floor. Puro cubicles lang, tabi-tabi lang kami doon. Nagko-coordinate. Tatry magpunta buong bansa para makita yung mga SK, supervise. Walang budget. Thank you. Kaya para humarap kayo sa Kongreso, sasabihin niyo, corrupt ang NYC, massive corruption. Wala talaga. One final sa sinabi niya kanina. Bait talaga si Wilson Flores. He is trying to... Chairman, may sinabi siya kanina na baka pwede niya sagutin na maikli lang kasi wala na tayong time. Respan lang po ako. About yung COA report. Actually sa atin, walang problemang taasan yung pondo ng NYC. We have other legislators na nagtatanong. Meron ba kayong gustong isuggest na mga programa? Actually sabi ko, oo. Kaso yun nga, kung taon-taon na lang, kung pag-uusapan yung national budget, merong mga anomalya, edi hindi tayo that confident na sabi na dagdagan yung pondo hanggat hindi nasasagot yung ganitong mga nirelease ng COA. Kaya actually walang question eh. Yes. Actually yan nga yung agency para sa youth. Gusto natin kung pwede ilan yung billion pa idagdag na pondo dyan. Actually, for other agencies, we call for budget increases pag nakita natin na gumagampan ng mandato pero kulang yung pondo. Sa tingin niyo anong kailangan gawin ng NYC para maging confident kayo na wala na yung COA? Do you want an internal investigation report from them or third-party auditing? Anong maganda suggestion ninyo as Kabataan Party List? What will satisfy you and make you be the advocate for them to have a billion peso budget based sa COA complaints? Anong gusto niyo mangyari ay natapon ng kape? Sorry. Lahat po ng pwedeng paraan para masilip natin paano talaga ginagastos yung pondo. Tapos maging transparent nga dun sa paano yung mga naging programa. Kasi nga pati yung mga gastos na hindi naman dapat pinagkakagastusan nade-defend pa sa loob ng Kongreso. Kaya mainam na naging part yun ng talakayan sa loob ng ating Kongreso, nalaman din ng iba pang mga kongresista para maging bahagi ito ng ating efforts to promote accountability at matiyak na yung ating mga agencies ay gumagampan talaga. Thank you. Baka pwedeng closing statement tayo from both of you. We are non-partisan sa Pandesal Forum. We are happy for this free exchange. Kayo what is your appeal to Kabataan Party List and to the youth of the country in general? Tapos siya mamaya, his chance naman. Sinagot na niya about the NPA. Sabi niya, they are against violence. It's in their charter. And ang request nila and the other progressive forces, we should minimize the blanket red tagging. Ano naman ang appeal ninyo on your side?
Alam niyo, ang galing talaga ni Wilson. Palakpakan nga natin si Wilson. Ang galing ni Wilson kasi kanina ko pa iniisip yung mga dokumento at statements na dala ko kahapon dito. Are you willing to make a audit daw, internal investigation? Sabi niya, there's a COA report daw Sabi ko complaining. nga kahapon, kung nagmo-monitor kayo, okay lang magkaroon ng oversight ang Kongreso sa budget namin. Wala ka budget eh. Kahit panoorin mo kung paano lumalabas sa ATM yung sweldo ng mga empleyado namin. Up Transparent to that kayo, point, bantayan nyo. So transparent kayo. Yung tinatanong niya, you should be transparent lang. Hindi, kasi nakalimutan ko yung iba kong dokumento kahapon at statements. Papunta kasi akong Laguna nga kanina, kaya hindi ko dala. Yes. Ang galing, ito pala. May ginawang ni Wilson, kaya notes. naalala ko, ito, may Notes kopya pala ng mga dokumento ko Yung kahapon, kahapon. dala niya kahapon. To remind me ng mga pinagsasabi ko kahapon. Number 1, Congressman Manuel very unfairly called the National Youth Commission as a massively corrupt institution. Ang sagot lang namin, Sir, pakibanggit kung sino ang nangurakot sa NYC at kung magkano. Hindi, ito last statement. Yung closing COA, no? statement. Yes, sorry. Sasabihin COA, ano nga sinabi ng COA? Sino nga ang nangurakot at magkano? Kanina ko pa tinatanong, di masagot. Pangalawa, NYC daw is mismanaged. Pare, mga opisina ng gobyerno, hindi lahat yan ISO International Standards. Kami, nung first term ko, 2018 to 2019 lamang, na-attain namin yung ISO International Standards on Management Systems, Administration and Finance. Para ma-certify ka ng ganon, hindi mo binili yun kung saan, sa recto or anything. Ikaw talaga ay international standards. May sagot daw ba kayo sa COA report formally? Yun lang tanong ni Congressman kanina umaga. Parang, alam mo, may ito, formal alam ko ng lahat ng taga-gobyerno. Lahat ng COA, are they fair yung COA o hindi? Sa sinabi nila. hindi, okay lang ang trabaho ng COA. Tingnan nyo saan kayo nakakita ng ganitong klaseng mga statement. Oo. Okay lang ang trabaho ng COA magbusisi ng budget ng gobyerno. Gusto natin yan. And kapag hindi namin sinagot yung mga aligasyon ng COA, madi-disallow yung pera. Bakit wala kaming disallowance? Ibig sabihin, nung merong kinoment ang COA, sinagot namin, walang kinuhang pera sa amin. Ibig sabihin, it is valid. Ngayon, hindi sinabi ng COA yung mga terminong massive corruption and mismanagement. Talagang ginamit ni Congressman yan. Ginamit, naka-record naman sa floor. Isa pa. Anong comment niya sa sinabi niya na ang Kabataan Party List, if you read the bylaws and constitution, it is self-evident daw na they are against violence, ayaw nila sa armed revolution. Kayo, anong comment niyo dyan? Na talagang it's evident daw in their case. Tapos nung sinabi niyo about the football player, minessage niyo kanina, ang sagot niya, they called publicly for the law enforcement authorities to properly investigate. They are against the killing of the football player. By the NPA? By Condemning everyone. the NPA? The violence, they are against Yes, it. in general. Anong comment niya about that? Pumunta ba kayo doon sa burol ng napatay na kabataan na yon bilang kinatawan ng kabataan? Sasagutin niya mamaya siguro. Yes. Hindi pa po ako kinatawan nun. Hindi pa siya congressman. Sige, bakit? Yung advocacy mo ngayon lang nagsimula. Dati ka pang advocate ng kabataan, leader ng kabataan party list. Ang tanong ko, nagpunta ka ba doon sa, sabi mo, ewan ko, minsan, pasalamat ka talaga kay Wilson Lee Flores na exaggerate in your favor eh. Hindi na. Napapaganda ang sinasabi ni Raul Manuel. Ang tanong ko, ikaw ay advocate ng kabataan, party list, matagal na. Nung pinatay ba ng NPA yon, alam naman na lahat pinatay ng NPA, naawa ka ba doon sa bata, pinuntahan mo ba yung burol bilang leader ng kabataan party list? Yes. Baka you have a closing statement pa before we sige. move Balik on na tayo to kasi kanina pa ako closing statement. Sorry. Okay. Yes. For the closing statement, yun lamang po, Short lang, very objectively. Tinawag kaming massively corrupt institution and grossly mismanaged. Tanong ko lang, di ba? Sinong nangurakot? Magkano ang kinurakot? Magkano ang binulsa? Kasi walang nagbubulsa sa NYC. Pangalawa, sir, ako na, closing statement ko na. Yes. Pangalawa, mismanaged. During my first term, 2018-2019, we attained ISO International Standards in Management System and Administration and Finance. Hindi nabibili yung ganong ISO Standard Certification. Kailangan mo ipakita
na ikaw talagang international standards bago ka mabigyan ng ganon. Pangatlo, yan pa rin, patungkol sa NPA. Ang NPA, hindi nagre-recruit majority sa senior citizens. Alam natin yun. Ba't ka magre-recruit na matatanda akyat sa bundok? Ang nire-recruit nila, mga kabataan. Majority, mga kabataan. Para lumaban, dahil meron silang idealismo, baguhin ang lahat sa gobyerno. Yung idealismo, okay lamang yon. Baka mas may energy. Lahat naman na gusto baguhin ng gobyerno. Ang tanong ko, bakit yung mga kabataan yon na nagiging NPA, bakit ang NPA bilang recruiter ng mga kabataan na yon, bakit hindi nyo pinapaimbestiga sa Kongreso bilang kinatawan ng mga kabataan? Wala po bang mali na yung mga kabataan binibigyan ng barel para pumatay ng pulis at sundalo at tropa ng gobyerno? Kayo po kasi ay isang opisyal ng gobyerno. Therefore, pinapasweldo kayo ng taong bayan para i-uphold ang Constitution, i-uphold ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Bakit po yung mga nasa sektor ninyo na nagiging NPA, bakit yung mga nagre-recruit dun sa mga nasa sektor nyo, hindi nyo kinukundina? So, hindi na to, closing na. And lastly, red tagging, against kayo sa red tagging? Tayo naman against ganyang red tagging. Yung alam mo, minsan merong bobo na nagre-red tag lang. Gusto natin, pag merong sinabi, merong detalye. Pag merong sinabi, may evidence. Merong ebidensya. Hindi yung, kalabang ka ng gobyerno, NPA ka. Hindi ganon. Ayan, in favor of them yan. Ganon rin yung pupunta ka sa Kongreso, sasabihin mo, NYC is massively corrupt and mismanaged. I want the resignation of Chairman Cardema. Pare, ako na nga lang kaisa-isang member dati ng Kabataan Party List na naging NYC chairman, ako pa pinagre-resign mo. Ako na nga lang ang naggagawa na maging ISO standards sa management ng NYC, ako pa nag-mismanage. Bakit kayo nag-join ng kabataan nung bata kayo? May nakita kayong maganda nung kabataan kayo na... Sinasabi ko nga po sa inyo lahat, I support many of their advocacies. Ang kabataang 80%. Pilipino gusto ng pagbabago sa buhay nila, sa buhay ng pamilya nila, sa buhay ng bansa. Gusto natin lahat ng pagbabago. Magtaka ka na kung kabataan ka tapos wala kang gustong pagbabago sa buhay mo, napaka-mediocre mo na at wala ka talagang magandang balak sa buhay. Tama lamang yun. Napakagandang mga idealismo na pinag-aaralan ng kabataan. Okay lamang yun. Magdebate kayo para malaman kung anong totoo. Maganda yun para sa bansa. Pero pag nire-recruit sa NPA, nagbeber ng arms, pumapatay ng pulis at sundalo, kapwa Pilipino, yun ay maling-mali. Wala kang pwedeng i-reason na dahil sa kanilang nararanasan, kaya valid ang pag-NPA. And you are for peace talks. And you are for peace talks. Everybody is for peace and order. Kung kaya yun gawin ng peace talks, doon tayo. Kung hindi kaya gawin ng peace talks yun, edi wag tayo doon. Ang main agenda, kung bakit ka nagpi-peace talks, to attain peace and order, di ba? Thank you. So, thank you very much, Chairman Cardema. Let us allow naman si Congressman nating irehistro kung gaano ka naging bastos yung actuations ng ating NYC chair. After gate crashing, i-insinuate pa na yung ating moderator ay merong leanings or merong bias. Wala kay bilang si Wilson, no? Sinabi ko ba meron siyang political leanings? Wala, di ba? Wala akong sinabi gano'n. Tapos, sunod po, mas okay pa po sumagot yung ibang mga public officials natin, mga secretary ng mga iba't ibang departments kapag hinarap po sa kanila yung mga COA findings o COA reports. Sila po mismo kahit yun ay nangyari dun sa mga nakaraang taon o past administration, lalo kung sila ikaka-appoint lamang. Inaamin niya na hindi ko administration sinasagot po nila. Inaamin niya, hindi sa akin yun. Since 2018 po nasa NIC na si Mr. Ronald Cardema. Tapos, yung iba pong mga department secretaries, sila sinasagot nila yung mga findings ng COA. Hindi po nila dinadivert yung usapan, marunong silang mag-account sa kanilang mga sarili. Kaya hindi po natin maintindihan bakit this time po ay iniiba
yung usapan para makatakas dun sa mga allegations Pinakount na namin. raised. Hinanap ko kung sino kurakot sa NYC. Sorry. Bastos. Walang corruption sa NYC. Allow natin matapos po na si Congressman. Yan. Sorry to interrupt. Anong comment niya lang before you continue about sinasabi niya na at least may ginawa siyang IOS, di ako marunong sa ISO, sorry, ISO. ISO pala. What is your comment about the ISO accomplishment? International standards in management. Are you happy with it at least sa management? Okay naman po yun, kaso yung mga ganun na hindi pa yan agad na nararamdaman na ating mga youth organizations hanggat mag-improve yung performance at fund utilization ng National Youth Commission. Sunod po, again, ayaw natin na yung mga okay na platform sana, bawa kanina, di ba, okay naman yung talakayan natin sa iba't ibang mga issue, pero kapag namayani na po yung goals para mga red tag ng mga organizations, di pa ganun po, hindi fruitful yung nagiging diskurso, kaya sa bahagi po natin, again, nililinaw natin na tayo sa Kabataan Party List ay gusto nating i-foster yung partisipasyon ng kabataan sa iba't ibang mga usapin, bukas tayo sa pakikipag-partner sa iba't ibang mga ahensya o organizations. As long as hindi po tayo ginagawang o tinuturing ng mga kalaban ng ating estado kasi nga po tayo ay bahagi ng ating gobyerno. Kaya yung mga arguments po na nagdidiin sa atin doon sa mga rebelding grupo, ang pinag-uugatan po niyan ay red tagging. Na again po ay nakakapahamak ng seguridad at buhay. Dinefine na po yan ng Manila Regional Trial Court at dapat ay matigil na ang ganong practice. Paki-summarize ulit, ano sabi ng Manila Trial Court about it? Kahit na summary lang for the people who are newcomers. Dapat po pinag-iiba natin yung terorismo, iba po yan sa rebellion at iba din po yan sa aktivismo. At kung may gusto po tayong mapanagot sa kanilang papel doon sa halimbawa, for example, ay nandyan po yung iba't ibang mga pamamaraan para mag-seek tayo ng investigation tungkol dyan. At hindi dapat ito dinidiin lamang sa iilan kasi ito nga ay joint effort ng ating pamahalaan. Tapos, kung gusto po natin na matiyak nga talaga yung kapakanan ng mga kabataan, dapat yung mga ahensya natin ay hindi sila nagiging mouthpiece ng ating NTF-ELCAC. Dapat focus po tayo dun sa ating trabaho na pagsilbihan yung kabataan. Kung gusto natin na isulong yung objectives ng NTF-ELCAC, lumipat na lang po tayo sa NTF-ELCAC. Yung kapayapaan naman pakiulit-ulit sabi niya he is for peace talks or sabi niya for peace and order. You reiterate again na you are for peace talks and for peaceful settlement ng insurgency. Yes, oo. Dapat root causes. Dapat again yung usapin nung pag-abot natin ng just and lasting peace, complex po yan, hindi po pwede na ang pamamaraan natin ay kill, tapos ang napaka-narrow ng ating approach dun sa usapin ng peace sa ating bansa. Again, balikan natin yung roots ng armed conflict. Huwag po nating i-deny yun kasi yan ay nakakasagabal na dun sa ating approach para nga magkaroon na ng resolution itong armed conflict. Last ho, anong reaction niyo sabi ni Chairman Cardema ng NYC? He admires 80% ng advocacies and goals ng Kabataan Party List. Anong reaction niyo doon? At least 80% daw, no problem daw siya, sinusuportahan daw kayo. Anong reaction niyo doon? Yeah, okay naman po yan. Sana mag-translate yun sa mga specific programs, activities, or projects. Yung teenage pregnancy and other issues na minention niya, those are your concerns also? Yes, so, at bahagi nga yan ng mga gusto nating mapondohan pa ng ating pamahalaan. Dapat ma-ensure yung proper funding for that para yung ating mga kababayan ay hindi na magpatuloy yung ganon sa ating iba't ibang mga komunidad. Thank you very much to Congressman Raul Manuel of Kabataan Party List. May pahabol lang last statement. Hindi naman against Raul Manuel. Yes. So, sige. Siyempre, ganun yung namin. Ganun yung labanan namin, di ba? protect yung reputation ninyo? Personal? Wala sa reputation. Hindi ha? Alam niyo, kung gusto ko lang mag-protect ng reputation, di na nahimik ako sa gobyerno, na-appoint ako sa mas mataas,
magpa-appoint ako sa iba't ibang departamento na bilyon-bilyon ng budget, tahimik ka lang. Na-hurt ba kayo personally dun sa... Hindi ako na-hurt. Gusto ko nga yung ganito nakikipag-usap, nakikipag-debate sa harap nyo lahat. Ang sinasabi ko lamang, yang sa pagsasalita niya sa Kongreso no isang araw, he has parliamentary immunity doon. Hindi namin siya makasuhan ng libel and kung meron siyang malicious intent. Nung sinabi niya na massively corrupt and mismanaged ang NYC, hindi namin siya makasuhan. Pero today, Congress is adjourned. He is not in the plenary of Congress. Therefore, kahit anong sabihin niya ngayon dito, at mukhang libelous sa amin at malicious, pwede na namin siyang kasuhan. Kaya, gusto ko lamang po, for the record of everybody, for the record of the government, for the record of the Quezon City Prosecutor's Office, Sir, massively corrupt po ba ang NYC at kung sino po ba ang nagkurakot at kung magkano? Kasi kung dito mo sasabihin yan, makakasuhan ka next week. Sabi niya kanina, sorry. Pakikita po sa amin ang yung lakas ng... sorry ho. Hindi pa ulit-ulit. Hindi niya masabi ngayon. He is being defended by his stature as congressman in the plenary. Akala mo kasi hindi kita pupuntahan dito o bumalik pa ako sa South Luzon Expressway. Sabihin mo dito na massively corrupt kami sa record ng publiko ngayon. Kasuhan ka namin. First time magkaso National Youth Commission. Tingnan niyo, hindi niya masabi yung sinasabi niyang yabang sa Kongreso. Are you satisfied that sinabi niya ang basehan niya is COA report daw ho? For the record of all our congressmen, papakita ko tong video na ito for the record of COA and the entire National Youth Commission, lahat ng kabataang Pilipino. Yung pinagsasabi niya sa floor ay propaganda nila yon na ire-record nila, ilalagay nila sa Facebook account. Pero, tanong ko, kung malakas ang loob mo, Sir, nakikinig sa'yo lahat dito, pakisabi nga po kung massively corrupt ang NYC at kung sino po at magkano po ang nangurakot, sino pong nangbulsa. For the record of the Quezon City Prosecutor's Office. Bahagi na po yan ng discussion kanina. Para hindi niya masagot po tayo. Sayang po yung oras sa ating media. Hindi po niya masagot, therefore wala talagang pruweba. Thank you. Ang sabi niya, to summarize both sides. May pupuntahan pa ako, lang ako sa Laguna. Mag-picture taking tayo siguro. Sorry. We have to have a picture taking kahit pa paano.